Aqua! Kamusta? This is an Aquarius Sun and Rising and Venus collective bonus reading for the month of Feb. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Anong bago? Anong luma? Channel natin mabuti. Pasok ang energy ng mga Aquarians. This is an Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. Collective energy ng mga Aqua. Collective energy ng mga Aquas. Collective energy ng ating mga Aquarian. Collective energy. Okay. Reminder. Ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Okay? If you're ready to have your personal reading, just send me a direct message. Okay. Nagkaroon ng mga confusion sa mga plano, sa direction in the past. Okay. I feel this is like your decision na wag munang mag-focus sa any love connection. Sabi mo parang tumatak na sa isip, especially sa side ng feminine, na every time na lang, yung mga masculine, very unreliable, maraming plano, maraming sinabi, pero hindi naman tinutupad, puro lang like ligaw, pero hindi naman binibigay yung mga promises, okay? And I feel the feminine, no, parang nasunog na rin sa energy, na pagod na rin na mapunta sa mga third party situations. Sabi ng feminine, okay lang naman if ever that the masculine would still try to pursue the feminine. Pero sabi niya, she wants security. She wants like pangako na may kasamang, na may backup na actions. Hindi puro salita lang. Kasi sabi ni feminine, parang wala namang nabibuild. At ayaw niyang magsayang ng panahon kung puro pangako, kung puro plano, at puro salita lang. Okay? I feel there is an energy here of like overthinking, paano rin ba makukuha yung gustong malaking income, pera, a good stream of income, financial stability, okay? Maraming doubts, darating pa ba yung mga hinihintay na good news pagdating sa kaperahan, kabuhayan, because it feels like para may mga delay sa manifestation mo. There's a masculine in this connection who feels so defeated about this love connection, pero sabi niya gusto niyang gawin ang tama this time. Ngayon ang tanong, sincere na ba ang intention niya? I don't think so. Minsan kasi kaya bumabalik and the masculine feels na ready na siya because dito niya nararamdaman yung panghihinayang, yung regrets na mawawala na sa kanya si feminine. Pero kung nakikita kong solid na, nakita na niya yung lesson at magbabago na siya, ingat lang feminine kasi may tendency pa rin na parang may pagka, what do you call that? May pagka self-centered pa rin yung goals because of ego, na parang ayaw niyang maramdaman na left out siya, that the feminine is doing better without him, that is very egoistic, approach sa pagbabalik sa'yo. Ingat lang, okay? Sabi ng feminine, ramdam naman niya na parang mahirap nang ayusin ang love connection na to, pero at some point, alam ng feminine na darating yung time na magre-reach out pa rin ang masculine na to. Sobra-sobra na yung mga betrayal na nangyari sa connection na to because of like third party connection na hanggang ngayon hindi pa rin nahihil ni feminine. Okay? The bad news, sabihin natin, kay ikaw pa ang third party sa sitwasyon na to. Alam kong nasaktan ka rin, but at some point, alam mo kung anong pinasok mo. Okay? Palo. Okay, let's see kung ano pang meron. Masculine. If you're not ready na ibigay ang iyong pangako sa feminine, lumayo-layo ka muna, ha? Ayusin muna ang sarili, siguraduhin kung ready na for love and commitment. Mahirap kasi kung may feelings na involved, may nasasaktan ka, at pag may nasasaktan, may umiiyak. At pag may umiiyak, may karma. Okay? So, recent past, I feel nagkaroon ng like pabalik-balik, no, na parang reconnection, reconciliation. Pero every time na nagkaroon ng reconnection, parang wala namang naging direction ang pagsasama na to. Do pinilit nyong magkaroon ng happiness, stability, but napaka-shallow nung plano. Okay? May nakikita rin kasi dito ako na may binabalikan na bahay or kung saan nagbigay ng pangako ka sa live-in,
Tapos, parang may ine-entertain na iba, may third party ako nakikita. Okay? I feel hindi ganun kadali na mag-detach para sa inyong dalawa. So, kinapitan nyo pa rin ang connection na to at some point. Or may nagtatali sa inyong dalawa. It could be property, negosyo, or bata. Kaya sabi nyo, sige lang, tiis-tiis muna as an adult, may mga considerations at kailangang i-manage mo na yung feelings and expectations. Meron kang pinagpe-pray, Aqua, kung tama ba talagang mag-walk away na completely sa relationship na to kasi napapagod ka na, sobra ka nang nasasaktan. May mga chismis, may mga haka-haka, may mga opinion, ang mga outside energy sa relasyon na to. And I feel, no, kung nagkaroon man ng mga chismis, maling storya, yung mga taong nakapaligid, nakikita na nila clearly kung sino ang mali, kung sinong nagkulang, at kung sinong sinungaling sa relasyon na to. Kung sino ang manipulative, okay? So, right now, sabi ng ating mga Aquarians, you're manifesting mga good news, blessing para sa'yo. Inaayos mo ang iyong buhay at mga desisyon. Sabi ng feminine sa connection na to, self-love muna tayo. Maraming masyadong pinagdaanan. Kailangan muna ng ceasefire. Lord, wait lang. If you consider me as the strongest soldier, wait lang. Magmimerienda lang ako, please lang. Okay. Sabi ng feminine, meron siyang minamanifest na kapirahan, kabuhayan. Okay lang naman daw kung nagkakaroon ng delays. Diretso ang plano because very secure yung feminine na sa tamang panahon ibibigay sa kanya ni God ang blessings na to. Okay? Pagdating sa pag-ibig, sabi ng ating feminine, kung hindi naman may equal reciprocity pagdating sa pag-ibig, X na. Okay? Hard pass na tayo dyan. Okay. I feel the energy ng masculine sa connection na to. Meron siya mga iniisip na mga plans for the future. Maraming bayarin. So sabi niya, focus muna sa trabaho. I feel nagkakaroon ng pagsubok sa buhay ng masculine. Sabi niya, ano ba yan? Nasira na yung pamilya, nasira ang relasyon. Marami siyang doubts kung kaya pa niyang buuin ang relasyon na to. And I feel the masculine is being tested also pagdating sa finances. Sabi ng masculine, marami siyang natutunan tungkol sa buhay, na kailangan ng balanse, hindi pwedeng masyadong mapaglaro, hindi pwede yung ego, hindi pwedeng puro yabang, hindi pwedeng like ipagmalaki ko ano yung mga material gains na yan. Because na pag-aralan or na-learn ng masculine na lahat ay pwedeng mawala kapag binawi to ni God. Okay? Right now, parang nasa isolation ang masculine at kailangan niyang pag-isipan ang kanyang mga, ayun na nga, isolation, finding the wisdom. Sobra siyang nagkakaroon ng regrets because marami siyang ginawang mali for this connection. Okay? So, may mga doubts yung feminine. Sabi niya, meron pa ba siyang kailangang malaman about this relationship? But I feel the feminine in this connection is trying to align with the divine, being spiritual. I'm not saying religious. The true connection with God. Ano ba talaga yung gusto ni God para sa'yo? Ano yung mga dapat mong gawin? Saan ka dapat naka-align? Alam mong mahirap yung pinagdaanan mong transformation, feminine, pero alam mo na lahat to ay binigay sa'yo para sa ikakabuti mo, wisdom, positive transformation. Okay. Until the end of June, I feel meron pa rin mga kasinungalingan, dishonest energy sa relationship na to. But I feel you know how to handle this already. Marami ka rin hihintayin tungkol sa mga blessings. Alam mo, parang winan up ka nung masculine na to eh. Very so very clever yung energy ng masculine. Meron akong naririnig na word na nakaw. May ninakaw ba siya sa'yo? Or meron siyang pinagkait na parang dapat para kay feminine? Sobrang broken-hearted ng feminine sa connection na to. But sabi ng feminine, sige Lord, kung may ninakaw, may itinakas, pinagsinungaling, or ninakaw na future or opportunity si masculine kay feminine, pinagdadasal na lang ni feminine na i-bless na lang siya ni God at ibigay na lang kung ano yung divine justice and lesson na para sa inyong dalawa. Sabi ni feminine, ipaglalaban niya kung ano yung totoo, kung ano yung tama. And I feel the feminine is really connecting with the divine. Iiyak mo lang yan sa langit, feminine. Divine justice is yours. Okay?
May mga pag-uusap tungkol sa legalities here. Okay? I feel anytime soon makikipag-usap sa'yo si masculine. Meron siya mga explanation and conversation na gusto niyang iparating sa'yo at gusto niyang linawin at maintindihan mo bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Okay? So, bahala ka na, feminine, if katanggap-tanggap yung mga sasabihin ng masculine na to, kung ano man yung excuses niya, bakit kanya ginanito, bakit kanya sinaktan, bakit niya to ginawa, bakit siya may itinagong wealth, pera, bakit niya ginawa, bakit niya ipinagdamot to sa'yo. Okay? But don't worry, feminine, whether ibigay ni masculine sa'yo to or not, kung ano yung mga ninakaw niya sa'yo, kung ano yung mga ipinagkait niya sa'yo, papalitan to ni God. And I feel the masculine is having a hard lesson right now. Sabihin natin rock bottom ng buhay niya. Because the divine is trying to teach, tanggalin ang ego, putulin ang sungay ng masculine na to. Just because, ito yung parang energy na parang nagkaroon kayo ng batuhan ng negative energy. Kung ano man yung nangyari, parang merong ganyan na parang butterfly on wheels, something like that, na parang sa sobrang na-hurt, na-bruise ang ego ng masculine, alam mo yung energy na sasaktan kita ng 100 times. At nakita nung divine ko ano ang ginawa ni masculine na to, and the masculine has been served this hard-learned lesson. Alam mo yung parang natapakan ka, at sabi mo, ay, sorry, natapakan kita. Nagalit, nagwala, binuntal niya kung sino man to. Too much yung ginawa ng masculine sa feminine. Okay? Lesson is served. Continue to pray, feminine. Continue to pray para sa inyong dalawa. Okay, so, pray tayo. Heavenly Father, I'm praying for the Aquarians at ang kanyang person na makagawa ng tamang desisyon. I'm praying for divine justice, blessings, kung ano man yung nararapat para sa mga involved na parties sa connection na to. I'm praying na protektahan mo kami mga batang involved sa connection na to, magpatuloy yung wisdom at tamang, like, makorek na kung ano yung mga dapat makorek, matutunan ang mga dapat matutunan, and to pour blessings once the lesson is learned. Aqua, belated happy birthday, and I'm praying na dumating na ang magandang blessing para sa buhay mo. And that will be the Aquarian reading for the month of Feb. See you again in a few days for your next reading. Bye-bye, Aquarian!